Papatrabaho tayo ngayon. This is in preparation para dito sa next season natin, no? Ito yung pond. Bagong pond lang to na nabili natin. So ngayon for repair siya. Yung ginagawa nila ngayon. And ito yung tinatrabahong pilapil papunta doon. And so under repair siya ngayon. Kakabili lang natin ng pond na to. Nasa estimated 12 hectares yung isang malaking to. Ito nasa 10. Tapos meron siyang nasa 2 hektarya dito sa kabila. Ngayon yung pinapa-workout natin na makakompleto at mag-operate itong isa, yung nandito, yung malaki, para at least mag-profit na tayo dyan or mapakinabangan na natin, mahulugan na. At for the meantime, yan yung ginagawa natin. Napatrabaho ko muna. Binenta to sa atin ng may-ari dahil hindi niya na kayang i-finance. Gawa din pala ako ng video kung paano arrangement yung ginawa ko. Hindi ko kasi ito nabili ng cash, no? I don't know if familiar kayo sa seller financing na option sa mga real estate. For sure alam nyo yan. Pero ako kasi nasa real estate din yung trabaho ko. Yun yung full-time job ko as a VA. So na-apply ko siya dito. Gawa ko ng video yon para at least may idea kayo, baka sakaling magamit nyo din pag mag-acquire kayo ng mga properties, no? Now none of our pond is operational as of the moment. Yung dalawa pa nating pond dun sa kabila, I'll show you, pina-drain ko na din. For some reason, yung isang pond na ginagamit ko for fattening, nagmamatay yung alimango niya. Hindi ko alam kung anong klaseng sakit yung tumama, kaya pina-harvest ko na, pinakuha ko na, pati pinull out ko lahat ng laman. And luckily may nakuha pa naman ng konti, pero wala tayong profit sa part na yon. And yung malaki naman, kinukondisyon ko na siya para mahulugan na natin ng bago. Ang hinihintay ko na lang is yung bumaba ng konti yung presyo ng similya, no? Kasi ngayon nasa 5 piso pa bawat isang langaw-langaw, yung maliliit, yung parang langaw yung size. Mahal yun kasi minsan nakukuha natin ng 150, 2 pesos, 250, yung ganon. Siguro pag ilang piraso lang okay naman, pero pag libo-libo kasi yung ihulog natin, medyo mataas siya. And sabi naman ng isang bantay ko na nanguhuli ng langaw-langaw, ito na rin daw yung month na lumalabas yung similya. So hintayin natin yon. Pag hindi talaga, mapapwersa tayo bumili ng medyo mahal. But for the meantime, since nagko-condition pa naman tayo, ito pala yung pond sinasabi ko. Itong maliit na to, nasa lagpas 1 hektarya din to. Ito yung ginagamit ko for fattening. Tapos yung isa na nandun, yung malaki na yun, lagpas 10 hectares din. Yun naman yung kinukondisyon na natin para sa next season. So the moment na lumabas yung similya, dapat ready na yung pond natin na for stocking. So maglalagay na tayo ng similya dyan. And hopefully, ngayon lang kasi ulit ako nakapag-drain ng pond na medyo matagal. Usually kasi after ma-drain, mga 2 beses na drain, siguro 3, tinitisid ko na yon, and then huhulugan na ng bagong similya, which is somehow effective pa siya pag mga less than a year pa simula nang na-drain mo. Pero pag lagpas 1 year na, importante na mabilad na ulit muna bago hulugan ng panibagong similya. For some reason kasi, though ano lang naman to, hindi pa naman to fact, pero ang theory ko, reason kung bakit namamatay yung alimango pag medyo contaminated na talaga yung putik niya. Kasi nga earthen pond tayo, contaminated na, parang doon nagsisimula yung pagkamatay nila. Mabilis kasi mo contaminate din, lalo pa pag trash fish yung pinapakain natin. Kasi nga pag hindi nila nakain or yung mga waste nila nahalo dun sa tubig, nahalo sa putik, ganun. So eto,
Yun muna, I'm just giving you update. Again, 3 na to na mag-ooperate. Maybe next week, ready na yung isa na yon. Ito naman, dinidrain ko na. Ito yung nilagyan natin ng fattener na pinull out ko dahil nga namamatay. At ito naman, nasa lagpas 1 week na natin to dinidrain ng paulit-ulit. Labas-pasok lang yung tubig dyan, no? Pero hindi ko pa siya pinapasimot yung laman. So hanggang ngayon, nakakakuha pa rin tayo ng mga alimango na sumasama sa tubig pagpalabas. May nakatayin lang lagi na lumpot at mayroon pa rin pumapasok hanggang ngayon. And hanggat di natin to pinapasimot, for sure meron pa rin tayong makukuha. Dyan kasi tayo naghulog ng medyo marami last year. Actually this year nasa 8,000 pieces na similya yung hinulog natin dito. And sabi ko nga, medyo umani naman, pero hindi talaga tayo makapaldo. Ito pala, tingnan nyo. Ito yung mga sinasabi kong nagmamatay. Sabi, lalaki na. Ito, baba, bakla pero malaki. Galing siya dyan. Galing siya dito sa fattener natin. Yan yung mga yan yung mga nabibili ko na mga payat sana na alimango. Diyan ko hinuhulog, no? Para sayang nga mabilis hindi na tayo maghintay ng 6-8 months para umani. Kasi pag fattener siya, just a span of 2 weeks, 1 month to 2 months siguro, talagang solid na, pwede nang ibenta ulit. Just so happen I don't know, parang may trend na pag ganitong mga buwan, doon nagsisimulang mamatay yung mga alimango. I don't know kung ganyan din sa inyo, no? Pero pag mga October, August, September, simula pa July actually, doon na nagsisimulang may mamatay sa mga alimango. Kaya rin siguro maraming nag-harvest at bumababa yung presyo ng alimango for those months, kasi nga tumataas yung supply. Kasi again, sa buying station ko and sa experience ko sa pamimili, ganito talaga. August, September, sobrang baba ng presyo ng alimango. Unfortunately, kahit medyo mababa yung presyo, mapupwersa tayo magpa-harvest pag ganitong nagmamatay nga. Kasi nga sayang naman sa mamatay, kahit medyo mura, laban-laban na. So yun muna guys, follow me if you wanna learn more about fish pond. Marami akong share. The reason why I started to make video again, uploading in YouTube, specific lang talaga sa YouTube, kasi yung mga upload ko dati, mga pang Facebook post ko yon, kinakopy ko lang dito sa YouTube, ina-upload ko lang din sa YouTube, pero it's not really intentional for tutorial or any kind of learning na pwede nyong na marami kayong matututunan, no? But for now, this time, mas magpo-focus na ako sa educational. One reason, gusto ko rin makapag-share sa mga baguhan. Kasi dati akong baguhan, so ang ginawa ko, nag-search din ako ng napakaraming videos sa YouTube at malaking tulong na may mga video ako na napapanood. Though, hindi pa siya sapat kasi very limited lang din at sa ang iba filter din lang. Pero this time, yung mga video na i-upload ko dito, yung totoong experience ko sa pag-fish pond. Lagpas 2 years na rin kasi nang nagsimula ako. And siguro naman sapat na yung naranasan ko para makapag-share. Though before, hindi ko ginagawa yun kasi nga baguhan pa naman ako. So wala pa technically ako may tutulong kung kanino man. But for now, I guess it's time para makapag-share naman ako, no? Alam ko marami sa inyo mga baguhan lang din, kaya kayo nandito ngayon sa YouTube. So follow me, marami akong gagawing video. And hopefully kahit paano makatulong ako, kahit paano may matutunan kayo. And hopefully lalo na pagdating sa decision making, kung mag-venture ba talaga kayo sa fish pond business or not. And kung sakali nakapag-venture na kayo, ano ba yung mga strategies, techniques, or mga best practices, something to mga do's and don'ts na meron tayo dito. Anything na pwede kong ma-share para at least maka-add tayo ng value sa community. So ito yung nakuha natin ngayon. Medyo marami pa din.
Ito yung pretel or prinsa kung tawagin dito sa amin. Watergate yung tawag dyan, no? So ito, dito tayo sa may prinsa ngayon. Ayan, de-drain natin yan. Dito na lang yung may tubig. Lahat yan papunta doon. Wala nang tubig. Medyo maganda yung panahon. 5:30 pa lang. Medyo pasikat pa lang yung araw. Pero I think mainit pero doon naman madilim. So hindi mo alam kung uulan ba sa araw na to or mainit. Pero either way, nagiging maayos pa rin siya kasi part ng pond preparation natin. Mas maganda kung ulanin, bumuhos yung malakas na ulan para ianod yung putik pababa, palabas dito sa pretel. Pwede rin naman maganda din siya pag uminit para mabilad yung soil sa loob ng pond natin, no? Mag-evaporate yung mga ammonia or whatever. So both ways, kung naman maging panahon nyo yun, good pa rin yun para sa pond preparation natin. So tuloy-tuloy to hanggang dumating yung similya, maging available na yung similya para tisid na lang, kunting tisid na lang yan. And then hulog na tayo ng panibagong similya. So yan, yun muna. Just the update. So ngayon uwi na ako and magsisimula na rin yung araw sa buying business natin, no? Sa buying station natin. Siguro bigay din ako ng konting update sa mga sa kaganapan doon para at least may mapanood kayo. Sige, see you guys. If you have any question, comment down below. Don't forget to subscribe and click the notification button para at least notify kayo pag may mga bago tayong upload. You're the boss.